Kapag busy na tayo sa trabaho, negosyo, studies, o family responsibilities, minsan nauubos ang oras para kay God. Hindi kasalanan ang pagiging busy, pero delikado kapag sigad na ang natitirang oras. Sa Isaiah 59:2, your iniquities have separated you from your God. Ito yung tinatawag natin mga hidden sin o natatagong mga kasalanan o itinatagong mga kasalanan. May mga kasalanan na hindi agad nakikita ng iba pero unti-unting sumisira sa spiritual life. Examples dito ay yung secret immorality, bitterness, pride, dishonesty, o addiction. Maraming tao ang hindi agad bumabagsak dahil sa malaking kasalanan. Madalas nagsisimula ito sa maliliit na compromises na paulit-ulit. Loving the world more than God. Ito ang third na nagiging sanhi para ang tao ay lumayo sa Diyos. 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. Kapag ang career, money, relationships, popularity o pleasures ang naging sentro ng buhay, unti-unting nawawala ang passion para sa Diyos. Question, what occupies my thoughts more, God or worldly pursuits? Ano ang mga palatandaan ng backsliding? Una, nawawala ang joy sa spiritual things. Dati excited sa worship, ngayon obligasyon na lang. Then lumalakas ang attraction sa sin. Dati nilalabanan, ngayon ini-entertain na ang kasalanan. Then nawawala ang conviction. Kapag may kasalanan dati, mabigat sa puso. Ngayon, okay lang naman siguro. Yan na ang attitude. The next, lumalayo sa fellowship. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Madalas bago lumayo sa Diyos ang isang tao, lumalayo muna siya sa mga taong makakatulong sa kanyang spiritual growth. Ang kwento ni Pedro, isang classic example ng backsliding. Kilala niyo si Peter, no? Si Simon Peter. Okay. What happened? Si Pedro ang isa sa pinakamalapit na disciples ni Jesus. Siya ang nagsabi, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Sinabi niya yan. Pero nang dumating ang pressure at takot, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Ano ang lesson natin na makukuha dito? Self-confidence can lead to spiritual failure. Kapag iniisip nating hindi tayo babagsak, doon tayo nagiging vulnerable. Second, fear can weaken faith. Minsan hindi dahil masama tayo kaya tayo lumalayo. Minsan dahil natatakot tayo. Next, Jesus restores broken people. Pagkatapos ng kanyang failure, hindi itinapon ni Jesus si Pedro. Instead, nirestore niya siya at ginamit muli. Ang backsliding ay hindi katapusan ng story mo. Kung nirestore ni Jesus si Pedro, kaya ka rin niyang i-restore. For the meantime, hanggang dito lamang po muna tayo. Palike and share po for God's glory. Thank you so much po. Until next reel. God bless.